Isang mana na nagkakahalaga ng 160 milyong piso. Hindi. Hindi ito isang malawak na lupain sa probinsya. Hindi rin ito isang mansyon sa isang pribadong subdibisyon. Ang 160 milyong piso na iyon ay nakapaloob sa isang yate. Isang magandang yate na pinangalanan kong Katahimikan, sunod sa kapayapaan na idinulot sa akin ng aking yumaong asawa. At ang regalong iyon, ang pangarap na iyon na aking binuo, ay binawi ko sa isang iglap. Ginawa ko ang desisyong iyon, isang desisyon na magpapabago sa buhay ng aking nag-iisang anak na si Ana at ng kanyang asawa pagkatapos kong marinig ang mga salitang sinabi niya sa akin, mga salitang tumusok sa aking puso at sumira sa lahat ng aking mabuting intensyon. Ang sabi niya habang nakatayo sa kubyerta ng sarili kong yate, habang minamaliit ang pagkatao ko, ang mga taong tulad mo ay hindi nabibilang sa mga yate na tulad nito. Ang lugar mo ay sa mga bangkang pangisda. Ang mga taong tulad ko. Iyon ang tingin niya sa akin, isang hamak na matanda. Isang kaawa-awang pensyonado na nabubuhay na lang sa SSS. Isang taong walang karapatang mangarap o magtamasa ng kahit kaunting karangyaan sa pagtanda. Pero ang hindi niya alam, ang taong minamaliit niya, ang taong tinawag niyang tubero, ay ang taong nagplano na ibigay sa kanya ang mismong yate na kanyang nilalait. Ang lahat ay nagsimula sa isang magandang araw ng Mayo. Ang araw na iyon ay dapat sanang maging isang masayang sorpresa. Ang sikat ng araw ay parang ginto na kumikinang sa ibabaw ng tubig sa Subic Bay. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng dagat. Nakatayo ako sa kubyerta ng katahimikan, ang puso ko ay puno ng pag-asa. 2 buwan kong pinlano ang lahat, bawat detalye, bawat pagkain, bawat sandali. Lahat ay para sa kanila, lalo na para sa aking anak, si Ana. Nakita ko silang papalapit. Ang una kong napansin ay ang aking manugang, si Paulo. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tumutunog sa kahoy na daungan. Ang kanyang damit ay plantsado at mukhang mamahalin, ngunit ang kanyang ngiti, mayroon itong bahid ng pangungutya. Nang siya ay sumampa sa yate, ang kanyang mga mata ay agad na gumala. Sinuri niya ang bawat sulok mula sa makintab na kromo hanggang sa malambot na katad ng mga upuan. Nakita ko ang panandaliang pagkamangha sa kanyang mukha bago ito napalitan ng pamilyar na ngisi. Aba, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Paano mo naman nakuha itong lumulutang na palasyo, Ricardo? Ricardo, hindi Tay is or kahit Tito Rick man lang bilang paggalang, Ricardo. Palaging Ricardo. Isang pangalan na binibigkas niya na para bang ito ay isang masamang salita. Sa kultura natin, ang paggalang sa nakatatanda ay napakahalaga. Pero para kay Paulo, ako ay isang abala lamang, isang matandang kailangan niyang pagtiisan dahil asawa niya ang aking anak. Sumunod na sumampa ang aking anak na si Ana. Mahigpit niyang hawak ang kanyang bag, ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Nakita ko ang hiya sa kanyang mukha, hindi hiya para sa kanyang asawa na bastos, kundi hiya para sa kanyang ama. Tay, bulong niya, sapat lang para marinig ko. Sabihin niyo po sa akin na hindi ninyo ginastos ang buong retirement savings ninyo dito. Ang mga salitang iyon ay parang sampal, ang aking sariling anak. Ang una niyang inisip ay nagawa ko ang isang kahangalan na ako ay isang irresponsableng matanda na nagtatapon ng pera na wala naman ako, wala siyang tiwala sa akin. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi tuwa, kundi pag-aalala at hiya. Ito ang resulta ng maraming taon ng pagmamanipula ni Paulo. Sa loob ng maraming taon, ipinaramdam niya sa aking anak na ako ay isang kabiguan, isang simpleng tao na naiwan na ng panahon. At si Ana sa kanyang pagnanais na mapanatili ang kapayapaan sa kanyang pagsasama ay unti-unting naniwala. Pinilit kong ngumiti. Naisip ko lang na maganda kung magkakasama ang pamilya, sabi ko sa kanila. Pero para kay Paulo, ang aking intensyon ay isang katatawanan. Magkakasama saan? Sa gitna ng iyong midlife crisis? Tanong niya habang binubuksan ang mga kompartimento na para bang siya ang may-ari. Ibig kong sabihin na iintindihan ko
Gusto mong maramdaman na matagumpay ka, pero nakakahiya ito. Nakakahiya. Iyon ang salitang paulit-ulit kong narinig sa isip ko. Nakakahiya. Ang aking pagtatangka na bigyan sila ng isang magandang alaala ay nakakahiya para sa kanila. Ang hindi nila alam, ang bawat sentimo na ginastos ko para sa yating ito ay pinaghirapan ko. Nagtayo ako ng 3 kumpanya mula sa wala. Nagtrabaho ako araw at gabi habang sila ay natutulog. Isinakripisyo ko ang aking kabataan para mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya. Pero pinili kong mamuhay ng simple dahil para sa akin, ang tunay na yaman ay wala sa mga material na bagay. Pero para kay Paulo, ang aking simpleng pamumuhay ay katumbas ng kahirapan at kabiguan. At sa araw na iyon, sa ibabaw ng dagat, sa ilalim ng asul na langit, naramdaman ko ang bigat ng kanilang paghusga, ang kanilang walang utang na loob. Pinag-aral ko ang aking anak, tinulungan ko sila sa kanilang kasal, nagbigay ako ng paunang bayad para sa kanilang bahay. Lahat ng iyon ay tila walang halaga. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan, iyon ay simula pa lamang. Hindi pa nila alam, pero mayroon akong plano. Ang pagpapanggap na inuupahan ko lang ang yate ay isang pagsubok. Isang paraan upang makita ang kanilang tunay na kulay kapag inaakala nilang wala akong maipagmamalaki. At sa araw na iyon, ipinakita nila sa akin ang lahat. Ang kanilang kasakiman, ang kanilang kayabangan, at ang kanilang kawalan ng puso. Ang kanilang mga salita at gawa sa mga susunod na oras ang magiging dahilan kung bakit ang isang regalong pangarap ay magiging isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Ito ay hindi paghihiganti, ito ay katarungan, ang natural na bungas ng kanilang mga piniling gawin. Malalaman nila sa masakit na paraan na hindi mo dapat husgahan ang isang libro base sa pabalat nito, at hinding-hindi mo dapat maliitin ang isang ama na ang tanging hangad ay ang kaligayahan ng kanyang anak. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang sirang gripo at isang sirang relasyon, at kung paano sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Pagkatapos ng aming alanganing pagbati sa daungan, sinimulan kong ilibot ang aking pamilya sa yate. Bawat hakbang ko ay may bigat ng isang lihim, isang magandang lihim na sana ay magdudulot ng ligaya. Ngunit sa bawat hakbang din, nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig ng aking manugang, si Paulo. Bakit hindi kayo mag-ikot sa ibaba? Magiliw kong sabi, sinusubukang itago ang namumuong sakit sa aking dibdib. Tingnan ninyo ang mga silid, maghahanda lang ako ng merienda. Ang kanyang mga magulang, sina Manuel at Elena, ay ngumiti ng may tunay na paghanga. Napakaganda nito, Ricardo, sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay kumikinang habang pinagmamasdan ang detalyadong pagkakagawa sa kahoy ng interior. Ang galing ng pagkapili mo. Salamat, Elena, sagot ko. Ngunit ang aking atensyon ay na kay Paulo, na nauna nang bumaba na para bang siya ang nag-aanyaya. Sinundan siya ng aking anak na si Anna. Ang kanyang mga hakbang ay alanganin na para bang natatakot sa kung ano ang susunod na sasabihin ng kanyang asawa. At hindi nga ako nagkamali. Mula sa ibaba, ang boses ni Paulo ay umalingaw-ngaw, malakas at puno ng paghamak. Tingnan mo ito, mahal! Marmol na countertop sa kusina ng isang bangka, hindi ka panipaniwala. Talagang nawala na sa sarili ang tatay mo. Ang bawat salita ay parang isang matulis na bagay na tumutusok sa aking puso. Narinig ko ang mahinang, nerbyosong tawa ni Ana. Isang tawa na hindi nagsasabing, tumigil ka, kundi isang tawa na nagsasabing, hayaan mo na, ganyan talaga siya. At iyon ang mas masakit. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagpayag. Habang naghahanda ako ng juice at ilang hiwa ng manggat pakwan sa itaas, ang kanilang mga boses ay patuloy na umaabot sa akin. Si Paulo ay parang isang kritiko sa isang art gallery, ngunit sa halip na paghanga, puro pangungutya ang kanyang mga komento. Ang kama sa master's cabin, siguradong mas mahal pa sa kotse ng tatay mo, narinig kong sabi niya, at may sarili pang banyo.
Sino ba namang pensyonado ang uupa ng ganito para lang sa isang araw? Siguradong inutang niya ang perang ito. Nakakabahala talaga ang kanyang pag-iisip. Napatigil ako sa paghiwa ng prutas. Napakapit ako ng mahigpit sa rehas na tanso. Ang malamig na metal ay hindi sapat para palamigin ang galit na nagsisimulang umakyat sa aking lalamunan. Inutang, nawala sa sarili, hindi niya alam ang hirap at sakripisyo ko. Hindi niya alam na ang bawat sulok ng yating ito ay binayaran ng dugo, pawis at luha mula sa 40 taon ng walang tigil na pagtatrabaho. Ang tanging nakikita niya ay isang matandang lalaki na nagkukunwaring mayaman, isang impostor sa kanyang paningin. Lumapit sa akin si Manuel, ang ama ni Paulo, na umakyat sandali para samahan ako. "Huwag mo na lang pansinin si Paulo, Ricardo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng hiya. Masyado lang siyang praktikal minsan. Alam mo na, sa negosyo niya, lahat ay tungkol sa numero at kita. Ngumiti ako ng pilit. Naiintindihan ko, Manuel. Walang problema. Ngunit alam naming pareho na hindi iyon pagiging praktikal. Iyon ay kawalang respeto. Iyon ay kayabangan. Mula sa ibaba, narinig ko na naman ang boses ni Paulo. "Wow! May sarili pang sound system. Siguradong top of the line ito. Magkano kaya ang dagdag bayad para dito sa renta? 1,000? 2,000 kada oras?" Ang bawat tanong niya ay isang patutsada. Isang paraan para ipamukha sa akin na ang lahat ng ito ay pansamantala. Isang pantasya na matatapos din. Isang bagay na hindi ko kayang panindigan. Sinubukan kong alalahanin ang dating Ana. Ang aking munting prinsesa na masayang-masaya kapag isinasama ko siya sa aming maliit na bangkang pangisda noon. Hindi mahalaga sa kanya ang itsura ng bangka. Ang mahalaga ay magkasama kami, naghahagis ng lambat, nagtatawanan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Saan na napunta ang babaeng iyon? Paano siya naging isang anino ng kanyang asawa, isang taong natatakot na ipagtanggol ang sariling ama? Nang sa wakas ay umakyat na sila, ang mukha ni Paulo ay mayroong ngiti ng isang taong nanalo. Para sa kanya, napatunayan na niya ang kanyang punto, na ako ay isang taong irresponsable at nag-aaksaya ng pera. "Maganda ang ilalim, Ricardo," sabi niya. "Maganda ang pagkakagawa, magaling pumili ang may-ari." Sana lang ay inaalagaan niya ito ng mabuti dahil sa itsura ng mga gamit, mukhang madalas itong gamitin ng mga umuupa na hindi marunong mag-ingat. Isang dobleng insulto, hindi lang ako ang minamaliit niya, kundi pati na rin ang aking kakayahang pumili at mag-alaga ng mga bagay. Tumingin ako kay Ana, naghahanap ng kahit anong sinyales, isang kindat, isang pag-iling, kahit ano na magsasabing, "Pasensya na, tay." Pero wala. Umiwas siya ng tingin abala sa pag-aayos ng kanyang buhok na hinahangin. Sa sandaling iyon, ang pag-asa sa aking puso ay nagsimulang maglaho. Ang magandang sorpresa na aking pinlano ay unti-unting nagiging isang masakit na aral. Isang aral tungkol sa pag-ibig, paggalang, at ang malaking pagkakaiba ng halaga ng pera sa halaga ng pagkatao. Ang paglilibot sa yate ay natapos. Ngunit ang paglilibot sa tunay na pagkatao ng aking manugang ay nagsisimula pa lamang. At habang tinititigan ko ang kalmadong tubig ng Subic Bay, naramdaman ko ang pagdating ng isang bagyo sa loob ng aking puso. Isang bagyo na alam kong babago sa aming lahat. Habang nakatayo ako roon sa kubyerta, tinitiis ang bawat patutsada ni Paulo, ang isip ko ay lumipad pabalik. 2 buwan na ang nakalipas, isang maulan na hapon ng Marso. Nakatayo ako sa loob ng isang showroom. Hindi isang ordinaryong showroom ng sasakyan, kundi isang lugar kung saan ang mga pangarap na lumulutang ay ipinapakita. Ang pangalan ng lugar ay Maritime Luxury Yachts. Ang hangin sa loob ay amoy katad, bagong barnis na kahoy, at ang hindi maipaliwanag na amoy ng karangyaan. Nakasuot ako ng aking pinakamagandang barong, ang isinusuot ko lang para sa mga espesyal na okasyon. Sa tabi ko ay isang binatang nagngangalang Marco, isang sales agent na may makinis na pananalita at mamahaling relo. Ito na ang pangatlong beses na nagkita kami sa linggong iyon. At sa pangatlong pagkakataon, matiyagan niyang ipinapaliwanag sa akin ang mga detalye ng yateng nasa harapan namin. Ang
Katahimikan. Ang master cabin po, Ginoong Ricardo, ay may queen-sized bed at sariling banyong kumpleto sa lahat, sabi ni Marco. Ang guest cabin naman ay may 2 kama na maaaring pag-isahin, perpekto para sa mga biyahe ng pamilya. Habang nagsasalita siya, hindi ang mga features ng yate ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay ang mga mukha ni na Paulo at Tana. Ini-imagine ko ang kanilang pagkagulat kapag nalaman nilang may sarili silang pribadong silid. Ini-imagine ko ang mga katapusan ng linggo na magkakasama kami, naglalayag sa baybayin ng Palawan, tinuturuan ng aking mga magiging apo kung paano mag-navigate gamit ang mga bituin. Hinawakan ko ang makintab na tansong kompas na malapit sa manibela. Ang lamig nito ay nagbigay ng kaba sa aking mga daliri. Ito ay isang malaking desisyon, isang desisyon na pinag-isipan ko ng paulit-ulit. Sigurado ka ba sa mga tuntunin ng pagbabayad? Tanong ko kay Marco, kahit na buo na ang aking pasya. Sa loob ng aking jacket ay isang sobre, at sa loob ng sobre ay isang tseke. Isang tseke na isinulat ko nang may nanginginig na kamay noong gabing iyon. Ang halaga, 160 milyong piso. Nakuha ko ang perang iyon mula sa life insurance ng aking yumaong asawa, si Margarita. 10 taon na siyang wala, ngunit ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga ay nananatili. Bago siya pumanaw, ang sabi niya sa akin, "Rick, kapag nakuha mo na ang pera, gamitin mo ito para sa isang bagay na magpapasaya sa iyo at magbubuklod sa ating pamilya." Sa loob ng maraming taon, hindi ko ginalaw ang perang iyon. Itinago ko ito sa isang espesyal na account, isang account na walang nakakaalam. Para sa akin, ang perang iyon ay sagrado. Ngunit nitong mga nakaraang buwan habang nakikita kong unti-unting lumalayo ang loob sa akin ni Ana, habang naririnig ko ang patuloy na reklamo ni Paulo tungkol sa kanilang pinansyal na sitwasyon, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Noong kaarawan ni Ana, nabanggit niya sa akin, "Tay, sana makatakas tayo minsan. Sa isang bangka, kahit saan, malayo sa lahat ng stress." Pagod na siya. Pagod na siyang pakinggan ang kanyang asawa na palaging nagrereklamo. At doon, nahanap ko ang sagot. Ang yateng ito. Hindi ito isang simpleng bangka. Ito ay isang lumulutang na santuwaryo. Isang lugar kung saan maaari naming muling buuin ang aming nasirang relasyon, malayo sa walang katapusang pangmamaliit ni Paulo. "Opo, Ginoong Ricardo," nakangiting sagot ni Marco. "Kapag buo ang bayad ngayon, maaari na ninyong makuha agad ang yate pagkatapos ng safety inspection at pagpaparehistro." "Gusto kong magdagdag ng ilang personal na gamit," sabi ko, "mga litrato ng pamilya sa loob. Siguro magpalagay na rin ng magandang sound system para sa musika habang naghahapunan tayo." "Siyempre po, kami na ang bahala dyan." Kinuha ko ang sobre mula sa aking jacket at inabot sa kanya ang tseke. Nakita ko ang panandaliang pagkagulat sa kanyang mga mata nang makita niya ang halaga, bago ito napalitan ng isang propesyonal na ngiti. Pinirmahan ko ang mga papeles. Ang bawat pirma ay isang hakbang palapit sa aking pangarap. Hindi ito pagbili ng yate. Ito ay isang pamumuhunan sa paghilom ng isang pamilya. "Kukunin niyo na po ba ngayon?" tanong ni Marco. "Sa susunod na buwan," sagot ko. At doon ko ipinaliwanag ang aking plano. Gusto ko silang sorpresahin. Ipapakita ko muna ito bilang isang inuupahan. Pagkatapos, sa gitna ng aming biyahe, saka ko sasabihin ang katotohanan. Ang plano ay tila perpekto sa aking isipan. Hahayaan ko silang ma-in-love sa yate nang walang pressure na malaman ang tunay na halaga nito. At kapag naroon na ang pagmamahal, saka ko ibibigay ang regalo. Ini-imagine ko ang mga luha ng tuwa ni Ana, ang kanyang pasasalamat, at marahil, kahit isang katiting na paggalang mula kay Paulo. "Siguradong magiging proud sa inyo ang inyong anak, Ginoong Ricardo," sabi ni Marco habang kinakamayan ako. Proud. Oo, inisip ko rin yon. Ngayon, habang nakatayo ako sa kubyerta, pinapanood si Paulo na umaktong parang hari sa isang kahariang hindi niya alam na malapit nang mapasa kanya. Ang alaala ng showroom ay parang isang panaginip na lang. Ang pag-asa na naramdaman ko noon
ay unti-unting nagiging abo. Ang aking simpleng pamumuhay ay nagsilbi sa layunin nito. Minamaliit ng lahat ang aking kakayahan. Ang sorpresa sana ay magiging ganap. Ngunit ngayon, nagsisimula akong mag-isip, baka ang tunay na sorpresa ay hindi para sa kanila. Baka ang tunay na sorpresa ay para sa akin. Ang sorpresa ng pagtuklas kung sino talaga ang mga taong minamahal ko. Dumating ang oras ng tanghalian. Inihanda ko ang lahat ng may pag-iingat. Ang mesa sa loob ng yate ay gawa sa nagniningning na kahoy na mahogany. Naglagay ako ng mga eleganteng pinggan, mga kubyertos na pilak at mga kupitang kristal. Sa gitna ng mesa ay isang florera na may sariwang mga bulaklak. Ang lahat ay perpekto para sa isang perpektong sandali na hindi na kailanman darating. Pinaupo ko sila. Si Elena at Manuel ay muling nagpahayag ng kanilang paghanga. "Ricardo, sobra-sobra naman ang abala mo," sabi ni Elena. "Wala ito," sagot ko, habang hinahainan sila. Inihain ko ang pagkain, inihaw na lapu-lapu na sariwang huli, ensaladang mangga at kanin. Nagbukas din ako ng isang bote ng puting alak, isang mamahaling alak na mas mahal pa kaysa sa inaakala ni Paulo. Habang kumakain kami, sinubukan ni Manuel at Elena na panatilihing magaan ang usapan. Pinuri nila ang pagkain, ang panahon, ang ganda ng tanawin. Ngunit si Paulo, mayroon siyang ibang plano. "Masarap ang luto," sabi niya, pagkatapos ng isang mahabang katahimikan. "Talaga nang magaling magluto ang tatay mo, Ana?" "Noon pa man, magaling na siyang magluto," sagot ng anak ko. Ang kanyang boses ay mahina. "Sabagay," tugtong ni Paulo habang hinihiwa ang kanyang isda. "Kapag buong araw kang walang ginagawa, marami ka talagang oras para magpraktis." Huminto siya sandali. Tinitingnan ako. Masarap siguro ang buhay ng isang retirado. Walang responsibilidad, walang pressure na magbigay para sa sinuman. Ang tinidor ay bahagyang nanginig sa aking kamay. Walang pressure na magbigay. Isang direktang sampal sa aking pagkatao. Ako? Walang pressure? Nagbigay ako para sa kanila sa loob ng 10 taon. Ang matrikula ni Ana sa kanyang MBA, 400,000 piso bawat taon sa loob ng 2 taon. Ang kasal nila. Nag-ambag ako ng 1 milyon, ang paunang bayad sa kanilang bahay sa isang magandang subdivision, 3 milyon dahil kinapos daw ang negosyo ni Paulo. At ang hindi mabilang na maliliit na bagay. Sirang kotse, bayarin sa ospital, bagong ref. Halos 8 milyong piso na ang naibigay ko. Pero para sa kanya, isa akong taong walang responsibilidad. Naramdaman ng kanyang ama ang tensyon. "Paulo," saway ni Manuel, ang kanyang boses ay may babala. "Ano, tay?" sagot ni Paulo puno ng hamon. "Nakikipag-usap lang naman ako. Hindi ba't iyon naman ang ginagawa sa isang family dinner?" Ang katahimikan ay parang isang lubid na sobrang higpit. Si Sarah ay kinuha ang kanyang kupitan ng alak, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Si Ana ay nakatitig sa kanyang pagkain na parabang doon niya mahahanap ang sagot sa lahat. At ako, nakaupo ako sa dulo ng aking sariling mesa na nagkakahalaga ng 160 milyong piso, hinahaina ng aking pamilya na walang utang na loob. Naramdaman ko ang isang bagay na malamig at matigas na namumuo sa aking dibdib sa lugar kung saan dating nakatira ang init. Tinaas ni Paulo ang kanyang kopita. "Isang tagay," sabi niya, ang kanyang ngiti ay mapanlait. "Para sa mga pakikipagsapalaran ng pamilya na hindi natin kayang bayaran." Iyon na ang huling patak. Ang tunog ng kanyang kopita na tumama sa mesa ang nagwakas sa anumang pagkukunwari ng sibilisasyon. "Tama na," sabi ko. Ang boses ko ay hindi malakas, ngunit ito ay matalas, parang isang kutsilyo na humiwa sa katahimikan. Ang lahat ay napatingin sa akin. "Titigilan mo ang ugaling iyan ngayon din," pagpapatuloy ko, ang bawat salita ay may bigat. Tinaas ni Paulo ang kanyang kilay, umaarting nagulat. "Anong ugali? Nagiging tapat lang ako sa sitwasyon. Dapat may isang tao sa pamilyang ito na kumikilala sa katotohanan." "Ang katotohanan," sabi ko, ang aking mga mata ay hindi umaalis sa kanya, "ay ikaw ay isang bisita sa yating ito. Magpapakita ka ng angkop na respeto,
o maaari ka nang umalis. Narinig ko ang paghinga ni Ana. Hindi niya pa ako narinig na magsalita ng ganito katatag kay Paulo. Maging si Paulo ay natigilan. Ngunit isang segundo lang iyon, agad na bumalik ang kanyang kayabangan. Bisita? Tumawa siya, ngunit ang tunog ay pilit. Ano ka ba, Ricardo? Pamilya tayo? Hindi ba ako maaaring magpahayag ng pag-aalala sa iyong mga desisyon sa pera? Ang iyong pag-aalala, sagot ko, ay kamukhang-kamukha ng pangungutya. Tumingin ako sa aking anak. Si Ana, naghihintay ako na may sabihin siya, na ipagtanggol niya ako, na pagsabihan niya ang kanyang asawa. Ngunit ang nakita ko ay ang nagpaguho sa lahat. Isang bahagyang pagtango, isang napakaliit na galaw, halos hindi mapapansin. Ngunit nakita ko ito, sumang-ayon siya kay Paulo. Pagkatapos ng lahat ng aking sakripisyo, pagkatapos ng lahat ng aking ibinigay, nakikita niya ako sa pamamagitan ng mga mata ng kanyang asawa. Isang kaawa-awang matanda na nagpapanggap na mayaman, isang pagtataksil, ganap. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas masakit pa kaysa sa 10 taong pangungulila ko kay Margarita. Dahil ito ay isang sakit na dulot ng isang taong buhay, isang taong nasa harapan ko. Ang aking sariling anak, ang maliit na pagtango ni Ana, ang hudyat na wala nang dapat pang pag-usapan. Ang panig ay napili na at hindi ako ang pinili niya. Sa tingin ko, sabi ko, ang aking boses ay nakakakilabot sa pagiging kalmado. Dapat kang umalis sa mesang ito. Ang tawa ni Paulo ay matinis, parang tunog ng nababasag na salamin. Umalis sa isang inuupahang yate, tumayo siya ng biglaan, ang tunog ng pag-urong ng kanyang upuan ay marahas. Siguro nga, biglang naging masikip ang hangin dito. Naglakad siya patungo sa hagdanan paakyat sa kubyerta. Ngunit bago siya tuluyang umakyat, huminto siya at lumingon. Huwag kang mag-alala sa pagliligpit, Ricardo, sabi niya na may ngisi. Sigurado akong may mga tauhan ng rental company para diyan. Ayaw naman naming mapagod ka. Ang kanyang mga yabag ay mabibigat sa itaas, isang sinasadyang pagpapakita ng pangingibabaw sa isang lugar na hindi naman sa kanya. Natahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang marahang pag-ugoy ng yate. Ang kanyang ama, si Manuel, ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng hiya at pagkadismaya. Ricardo, humihingi ako ng paumanhin. Ang ginawa niya ay hindi katanggap-tanggap. Hindi mapapatawad, dagdag ni Elena, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa batang iyan. Si Ana ay nanatiling tahimik, nakatitig sa kanyang hindi nagalaw na pagkain. Nang sa wakay ay tumingala siya, hindi pagsisisi ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi pagtatanggol. Protektibo lang siya sa pananalapi ng pamilya, mahina niyang sabi. Pinag-uusapan kasi namin ang pagbili ng bahay, at medyo gipit kami sa pera ngayon, at nang makita niya ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa magandang paligid. Mahirap intindihin ang mga prioridad, Ang prioridad ko ay lumikha ng isang alaala, isang regalo, isang tulay pabalik sa anak na nawawala na sa akin. Ang prioridad pala niya ay panatilihin ang komportableng ilusyon ng kanyang asawa tungkol sa kanyang kahigitan. Doon ko naintindihan, ang problema ay hindi lang si Paulo. Ang problema ay mas malalim. Naging kasabwat na ang aking anak sa pagtingin sa akin bilang isang mababang uri. Tumayo ako ng dahan-dahan. Sinimulan kong ligpitin ang mga plato. Ang aking mga kamay ay matatag sa kabila ng lindol na nangyayari sa loob ng aking dibdib. Siyempre masabi ko, ang aking boses ay walang emosyon. Naiintindihan ko ng lubos, pero mas marami akong naiintindihan kaysa sa inaakala niya. Naiintindihan ko na ang aking mapagbigay na puso ay naging isang kahinaan, na ang pag-ibig ay hindi sapat para labanan ang pangmamaliit, na ang respeto ay hindi nabibili ng regalo. Naintindihan ko rin na si Paulo ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Mula sa itaas, narinig ko ang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng mga pinto ng kabinet. Si Paulo nag-iikot, kinagalugad ang mga lugar na wala siyang karapatang puntahan. Ginagawa ang sarili niyang tahanan sa isang yating
inaakala niyang pag-aari ng iba. Ang kabalintunaan sana ay nakakatawa kung hindi lang ito nakakagalit. Ako na ang magliligpit, kaya sabi ko, bakit hindi muna kayo magpahangin sa kubyerta? Habang sila ay paakyat, naiwan akong mag-isa kasama ang mga guho ng aking maingat na pinlanong tanghalian. Pinahintulutan ko ang aking sarili ng isang sandali ng purong galit. Isang malamig at malinaw na galit. Pagkatapos, nagsimula akong magplano. Gusto ni Paulo na makipaglaro sa isang taong inaakala niyang mas mababa sa kanya. Akala niya ang pag-alis sa mesa ang katapusan ng aming alitan. Akala niya siya ang nanalo. Malalaman niya kung gaano siya nagkakamali. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang at sa larong ito, ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Ang kailangan ko lang gawin ay maghintay ng tamang oras para ipakita ang mga ito at ang oras na iyon ay malapit ng dumating. Ang mga yabag ni Paulo sa itaas ay unti-unting humina. Ang pamilya ko ay nasa kubyerta. Pinipilit na ibalik sa normal ang lahat. Ngunit alam kong wala nang babalik sa normal. Nagpatuloy ako sa pagliligpit, ang bawat plato na aking hinahawakan ay parang isang piraso ng aking nabasag na pag-asa. Narinig ko si Ana na nagsalita. Baka dapat puntahan ko na siya, sabi niya. Ang boses ay malambot. Hayaan mo muna siyang magpalamig, payo ni Manuel. Kailangan niyang pag-isipan ang kanyang ginawa. Ngunit kilala ko si Paulo. Hindi siya nag-iisip, hindi siya nagsisisi. Ang mga taong tulad niya ay hindi tumatanggap ng pagkakamali. Naghahanap sila ng paraan para manalo. Palagi. Habang nag-aayos ako, may narinig akong kakaiba mula sa ibaba. Isang mahinang tunog ng pagbubukas at pagsasara ng pinto. Marahil ay ang banyo o baka naman ay nag-iikot na naman siya sa mga lugar na hindi niya dapat puntahan. Si Paulo kasi masyadong maraming pressure sa trabaho ngayon, narinig kong paliwanag ni Ana sa kanyang mga biyenan. Alam niyo na, ang negosyo, mahigpit ang kompetisyon. Nakita ko sa isip ko ang mukha ni Manuel. Alam kong hindi siya naniniwala sa palusot na iyon, tulad ko. Ang pressure sa trabaho ay hindi lisensya para maging bastos. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may narinig akong iba, isang tunog ng metal, tapos ay parang may kumikiskis. Isang tunog na nagpatigil sa akin. Hawak-hawak ko ang mga kristal na kupita. Ang tunog na yon, hindi iyon tunog ng isang taong nag-uusisa lang. Natigil ang tunog at napalitan ito ng mahinang pagsara ng pinto ng cabinet. Maya-maya, ang mga yabag ni Paulo ay muling narinig papalapit sa hagdanan. Ilang sandali pa lumitaw siya. Ang itsura niya ay ganap na nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang kalmadong ngiti. Ang kanyang postura ay relax, masyadong relax. Pasensya na kanina, sabi niya habang umuupo muli sa kanyang upuan na parabang walang nangyari. Kailangan ko lang ng sandali para ma-appreciate ang ganda ng pagkakagawa. Napakaganda talaga ng bangkang ito. Ang biglaang pagbaligtad ng kanyang ugali ay nagpadala ng kuryente sa aking sistema. Si Paulo ay hindi humihingi ng tawad. Si Paulo ay hindi umaamin ng pagkakamali. At lalong hindi siya pumupuri sa mga bagay na ilang minuto lang ang nakalipas ay kanyang kinukutya. Okay ka na ba? Maingat na tanong ni Manuel. Oo naman, sagot ni Paulo habang umiinom ng tubig. Mukha siyang sobrang kontento sa sarili. Sa katunayan, naisip ko, baka dapat akong tumulong sa pagliligpit para makabawi man lang ako sa, alam niyo na. Ang mukha ni Ana ay agad na nagliwanag. Ang bait mo naman, mahal. Ngunit pinag-aralan ko ang ekspresyon ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakaangat. Isang ngiti ng pribadong kasiyahan, hindi ng tunay na pagsisisi. Maaari kong hugasan ang mga plato sa kusina, pagpapatuloy niya. Para maging pamilyar na rin ako sa mga sistema ng bangka. Baka makatulong kung magkakaproblema tayo. Problema, ang salitang iyon ay nanatili sa hangin. Napakabait mo naman, Paulo, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Isang Paulo na nag-aalok na maghugas ng plato, imposible. Ngunit heto siya, ang larawan ng isang nagsisising tao. Tumayo ako. Ang lahat ng aking instincts ay sumisigaw na may mali.
Bakit hindi muna tayo lumabas sa kubyerta? Mamaya na ang mga plato? Ano ka ba, Ricardo? Ang ngiti ni Paulo ay kasingkinang ng kromo. Hayaan mo na akong bumawi sa pagiging gago ko kanina. Pinipilit ko. Pumunta na siya sa kusina at nakita ko ang sarili kong sumusunod sa kanya. Dala ng isang masamang kutob na malalaman ko na kung ano ang ibig sabihin ng mga tunog ng metal na iyon. Tingnan mo, masayang sigaw ni Paulo mula sa kusina. Lahat ay perpekto. Natigilan siya. Oh, ang salitang iyon ay bumagsak na parang bato sa tahimik na tubig. Anong oh? Tanong ni Ana papalapit sa kanya, ngunit naunahan ko na siya. May isang malamig na bagay ang lumapag sa aking tiyan. Nakatayo si Paulo sa harap ng lababo. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa gripo. At ang tubig ay walang tigil na umaagos, isang malakas at hindi makontrol na agos. Mukhang nasira, sabi niya, habang kunwaring hinihila ang hawakan ng mahihirap. Ayaw tumigil? Siguro isa ito sa mga problema ng mga lumang bangka. Lumang bangka, isang yating 2 buwan pa lang ang nakalipas mula nang lumabas sa showroom ay lumana para sa kanya. Pero ang aking mga mata ay nasa base ng gripo. Sa makintab na kromo ay may mga sariwang gasgas, malalalim na gasgas na wala doon kaninang umaga nang magtimpla ako ng kape. Mga gasgas na maaari lamang manggaling sa isang taong gumamit ng sobrang lakas. Umaling kasangkapan. Hayaan mong tingnan ko, sabi ko, habang marahang itinutulak siya sa gilid. Ang hawakan ay matigas. Ang mekanismo sa loob ay nagkikiskisan. Ito ay hindi dahil sa pagkasira sa paglipas ng panahon. Ito ay sinadyang pagsira. Dinisenyo para magmukhang isang aksidente. Baka kailangan lang ng konting grasad mongkahi ni Paulo, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring tulong. Ang mga gamit sa dagat ay madaling masira. Lumuhod ako para suriin ang base. Hinaplos ko ang mga gasgas. Ang pattern ay pare-pareho sa mga marka ng isang pliers. May isang taong humawak sa gripo ng may buong lakas at pinilipit ito hanggang sa may bumigay sa loob. Tay, kaya niyo bang ayusin? Tanong ni Ana, may tunay na pag-aalala sa kanyang boses. Sira talaga, sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo. Ang balbula sa loob ay nasira. Tumango si Paulo, puno ng simpatiya. Gamit na inupahan, alam mo na, siguradong hindi iniingatan ng mga naunang gumamit. Buti na lang ngayon nangyari at hindi sa gitna ng gabi. Ang kaswal na paraan ng kanyang pagpapaliwanag, ang agarang pag-shift ng sisi sa mga imahinaryong naunang gumamit ay kumumpirma sa lahat ng aking hinala. Ngunit ang harapin siya ngayon ay magdudulot lamang ng iskandalo. Kailangan kong tawagan ng Marina, sabi ko. Tingnan kung meron silang technician na available kahit Sabado. Umiling si Paulo. Good luck diyan. Baka manatili na lang tayong ganyan buong weekend. Ang bahagyang kasiyahan sa kanyang boses ay nagpakuyom sa aking mga kamao. Nasisiyahan siya dito, nasisiyahan siya sa abala na kanyang idinulot. At nasisiyahan siyang gampanan ang papel ng isang matulunging kapamilya habang ako ang haharap sa problema. Lumapit si Manuel, sinuri ang gripo. Mayroon siyang background bilang inhinyero. Kakaiba, ang sira ay mukhang sinadya. Ang ngiti ni Paulo ay hindi nagbago. Ang alat ng hangin ay nakakasira sa mga ito. Siguradong kinakalawang na iyan ng ilang buwan. Ngunit si Manuel ay nakakunot na ang noo. Nakikita niya ang gustong itago ni Paulo. Ang pagsisinungaling ni Paulo ay napakadulas. Halos hinangaan ko ang kanyang katapangan. Pinupusta niya na mas paniniwalaan siya bilang pamilya kaysa sa ebidensya. Kailangan kong tingnan ang maintenance manual ng yate, sabi ko sa wakas. Ang totoo, kailangan kong tingnan ang mga security camera. Gusto mong tulungan kitang hanapin? Alok ni Paulo. Magaling ako sa mga teknikal na bagay. Wag na, sagot ko. Pilit nang umingiti. Alam ko kung nasaan ang lahat. Nagkibit balikat siya, ang larawan ng isang bigong katulong. Habang ang pamilya ay bumalik sa kubyerta, naiwan si Paulo ng isang sandali. Nahuli ko siyang sumusulyap sa paligid ng kusina. Isang sulyap ng isang taong hinahangaan ang kanyang sariling gawa. Nakakatuwa kung paano nangyayari ang mga ganito, sabi niya sa akin. 1 minuto, maayos ang lahat. Sa susunod na minuto meron ka ng babayarang sira. Ang banta ay banayad, ngunit malinaw. Ito ay simula pa lamang.
Nalaman ni Paulo na maaari niyang sirain ang aking ari-arian nang walang parusa. Malapit na niyang malaman kung gaano siya nagkakamali. Hinintay ko hanggang ang lahat ay komportable na sa kubyerta. Ang kanilang mga boses ay marahang umaabot sa akin. Pagkatapos, tahimik akong gumalaw. Pumunta ako sa navigation station, isang maliit na silid sa likod ng pangunahing kabina na puno ng mga elektronikong kagamitan. Sa likod ng isang panel na mukhang ordinaryo ay naroon ang control ng security system. Pumasok ako at isinara ang pinto. Sa isang pindot, ang mga monitor ay nabuhay. Ang maliit na silid ay napuno ng asul-puting liwanag. 8 camera feeds. Ang bawat isa ay nagpapakita ng isang bahagi ng yate sa malinaw na high definition. Ipinakabit ko ang sistemang ito bilang pag-iingat laban sa pagnanakaw. Hindi ko akalain na ang magnanakaw na mahuhuli nito ay kasama ko pala sa loob. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumalaw sa control panel. Ibinabalik ko ang recording sa oras na 3:15 ng hapon. Ang timestamp sa sulok ay nagbabasa ng 15:50:23 nang unang lumitaw si Paulo sa camera 3, ang camera na nakatutok sa lugar ng kusina at banyo. Ayan siya, naglalakad ng may kumpiyansa. Sa una, ang kanyang mga galaw ay normal. Pinubuksan ang mga kabinet, sinusuri ang mga gamit. Pagkatapos, lumapit siya sa gripo. Lumapit ako sa monitor. Pinanood ko si Paulo na subukan ng hawakan. Ang gripo ay gumana ng perpekto. Ang tubig ay umagos ng maayos at tumigil ng maayos. Alam niyang walang sira dito. Ang sumunod na nangyari ay nagpatayo ng balahibo sa aking batok. Sumulyap si Paulo sa pinto, tinitiyak na nag-iisa siya. Pagkatapos, hinawakan niya ang hawakan ng gripo gamit ang kanyang 2 kamay at pinilipit ito. Hindi isang marahang pagpihit, isang marahas na pag-wrench. Ang camera ay bahagyang nayanig dahil sa lakas. Ang timestamp ay 15:52:14 nang ginawa niya itong muli. Sa pagkakataong ito, itinukod niya ang kanyang paa sa kabinet para sa mas maraming puwersa. Nakikita ko ng malinaw ang kanyang mukha. Ang konsentrasyon habang ginagamit ang kanyang buong lakas at ang bahagyang ngiti ng kasiyahan nang may naramdaman siyang bumigay sa loob ng mekanismo. Sinubukan niya ang kanyang gawa. Pinanood niya ang tubig na walang tigil na umaagos mula sa sirang gripo. Perpekto. Isang perpektong aksidente na magpapahiya sa akin at magpapatunay sa kanyang punto tungkol sa mga lumang gamit na inupahan. Ngunit hindi pa siya tapos. Nahuli siya ng camera 4 na nagbubukas ng mga drawer. Naghahanap hanggang sa makakita siya ng isang basahan. Ginamit niya ito para punasan ang anumang maliliit na piraso ng metal na maaaring nahulog. Pinunasan niya ang base ng gripo. Tinitiyak na walang ebidensya ng kanyang pagsabotahe. Ang kanyang maingat na paglilinis ang nagsabi sa akin ng lahat. Ito ay hindi isang biglaang bugso ng damdamin. Ito ay isang kalkuladong paninira. Dinisenyo para ipahiya ako sa harap ng aking sariling pamilya. Sa 15:54:12, humakbang siya paatras para hangaan ang kanyang gawa. Ang parehong ngiti ng kasiyahan na nakita ko sa kanyang mukha kanina, natagpuan niya ang perpektong paraan para ilagay ang mayabang na matanda sa kanyang lugar. Kinopya ko ang video sa isang portable drive. Ang aking mga kamay ay gumagalaw ng kusa habang ang aking isip ay pinoproseso ang buong lawak ng pagtataksil ni Paulo. Hindi ito tungkol sa isang sirang gripo. Ito ay tungkol sa respeto, tungkol sa mga hangganan, at tungkol sa sagradong kasunduan sa pagitan ng isang host at isang bisita. Mula sa hapagkainan, narinig ko ang boses ni Paulo. Sana hindi nahihirapan si Ricardo sa problema sa bangka. Ang mga lumang inuupahan na ito ay talagang mahirap ayusin. Lumang inuupahan, ginagawa na niya ang kanyang kwento. Ipinipinta niya ako bilang isang hangal na umupa ng isang yating hindi niya kayang bayaran. Ang kabalintunaan sana ay nakakatawa kung hindi lang ito nakakagalit. Isinuksok ko ang drive sa aking bulsa. Ang bigat nito ay nakakagulat para sa isang maliit na bagay. Ebidensya, katibayan,
Ang uri ng dokumento na ginagawang katotohanan ang mga akusasyon, narinig ko muli ang boses ni Paulo. Baka dapat puntahan ko siya, mag-alok ng tulong. Ang peking pag-aalala sa kanyang boses ay nagpatigas sa aking panga. Gusto niyang tumulong? Oo. Gusto niyang tumulong sa sarili niya na makakuha ng upuan sa harap para sa aking kahihiyan kapag hindi ko naayos ang problemang siya mismo ang gumawa. Pinatay ko ang mga monitor. Tumayo ako sa dilim sandali. 40 taon sa negosyo ang nagturo sa akin na ang ebidensya na walang diskarte ay walang silbi. Binigyan ako ni Paulo ng bala, ngunit kailangan kong piliin ng mabuti ang aking sandali para ito ay iputok. Pumunta ako sa locker ng mga kasangkapan ng yate. Kinuha ko ang isang set ng mga wrench at pipe sealant. Ang aking mga kamay ay automatikong gumana habang ang aking isip ay naglalakbay sa mga alaala. Ang sirang gripo ay maaaring ayusin, ngunit ang sirang tiwala, iyon ay ibang kwento. Habang nakaluhod ako sa tabi ng sirang mekanismo, bumalik ang lahat ng alaala ng mga panahong tinulungan ko sila. Ang matrikula ni Ana, ang kasal, ang bahay, ang mga pangako ni Paulo. Hindi namin ito makakalimutan, Ricardo. Pangako. Ang sirang piyesa ay nasa aking kamay. Pilipit na metal, pilit na mga sinulid na hindi na kailanman iikot ng maayos, katulad ng relasyon sa pagitan namin. Sa tingin ko, narinig ko ang mga yabag ni Paulo sa hagdanan. Pupuntahan ko siya para tingnan kung kailangan niya ng tulong. Ang mekanismo ng gripo ay bumalik sa lugar. Sinubukan ko ito. Ang tubig ay umagos ng maayos. Mas maayos pa kaysa dati. Tumayo ako, pinupunasan ang aking mga kamay sa isang malinis na basahan. Akala ni Paulo ay nanalo siya sa isang maliit na tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa aking ari-arian. Hindi niya alam na hinamon niya ang isang taong naglalaro sa isang profesional na antas habang siya ay natututo palang magtali ng kanyang sapatos. Malapit nang makatanggap si Paulo ng isang edukasyon kung anong uri ng lalaki ang kanyang piniling kalabanin. Umakyat ako mula sa ibaba, dala-dala ang aking tablet. Ang lahat ay nakaupo sa hapagkainan, naghihintay. Ayan na siya, sabi ni Paulo na may halong kunwaring ginhawa. Nagsisimula na kaming mag-alala. Kamusta ang pag-aayos? Nakasandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop. Ang larawan ng isang nag-aalalang kapamilya. Nahirapan ka ba sa mga lumang gamit? Sinasabi ko nga sa kanila, ang mga rental company na ito ay nagtitipid sa maintenance. Inilapag ko ang aking tablet sa mesa. Umupo ako. Tinitigan ko si Paulo. Sa totoo lang, Paulo, may gusto akong itanong sa iyo tungkol sa gripo na yon. Tinaas niya ang kanyang kilay. Ako? Hindi ako tubero, Ricardo, pero napansin ko kanina na mukhang kinakalawang na ang gripo nung naghugas ako ng kamay. Sumingit si Ana. Tay, sinusubukan lang tumulong ni Paulo. Nabanggit niya na parang mahina ang pressure ng tubig. Iyon ba ang nabanggit niya? Pinanatili kong kalmado ang aking boses, ang aking mga mata ay nakatutok kay Paulo. Dahil interesado akong malaman kung ano talaga ang nangyari noong nandun ka sa ibaba. Ang ngiti ni Paulo ay hindi nagbago, ngunit may kumislap sa likod ng kanyang mga mata, 1 segundo ng pagkalkula. Tulad ng sinabi ko, ginamit ko lang ang banyo. Napansin kong may problema ang gripo, pero naisip kong mas gugustuhin mong ikaw ang gumawa. Si Manuel ay hindi mapakali. Ricardo, baka dapat tumawag na lang tayo ng technician? Paulo, putol ko sa kanya, ang aking boses ay mahina ngunit matatag. Bakit mo sinadyang sirain ang gripo? Ang mga salitang iyon ay bumagsak sa usapan na parang mga bato sa tahimik na tubig. Ang tawa ni Paulo ay huli ng 1 segundo. Masyadong malakas. Sirain? Ricardo, ano ang sinasabi mo? Wala akong sinira. Tay, ang boses ni Ana ay may babala. Seryosong akusasyon iyan, hinding-hindi gagawin ni Paulo iyan. Hindi ba? Kinuha ko ang aking tablet. Pinuksan ko ito. Dahil mayroon akong video na maaaring interesado kayong lahat. Ang kumpiyansa ni Paulo ay nagsimulang gumuho, isang maliit na ekspresyon ng pag-aalala. Video? Anong video? Ang yate ay may security system, sabi ko, pinapanood ang kulay na unti-unting nawawala sa kanyang mukha. 8 camera, high definition, na may audio recording.
Napakadetalyado ng coverage. Ang katahimikan ay humaba. Nakita ko ang paglunok ni Paulo, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Kung gayon, makikita mo kung ano talaga ang sinabi ko. Ginamit ko ang banyo, napansin ang problema, at bumalik. Tingnan natin, sang-ayon ko. Pinuksan ko ang video application. Panoorin nating lahat. Sinubukan ni Elena na mamagitan. Ricardo, sigurado akong hindi na ito kailangan. Hindi, matatag na sabi ni Manuel. Ang kanyang instincts bilang isang negosyante ay nakakaramdam na may mahalagang nangyayari. Tingnan natin kung ano ang ipinapakita ng mga kamera. Hinawakan ko ang screen. 15 AM from Con 23. Lumitaw si Paulo. Malinaw na malinaw. Ayan ka, sabi ko. Sabado, ika-17 ng Mayo, 3:50 ng hapon. Pagkatapos mong umalis sa ating mesa, tumigas ang panga ni Paulo habang pinapanood ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang boses ay nanatiling palaban. Ayan, kita mo, gagamitin ko lang ang banyo. Sa screen, sinubukan ni Paulo ang gripo. Kumana ito ng perpekto. Kakaiba, sabi ko. Mukhang normal naman ang takbo ng gripo. Lumapit si Ana sa screen, nakakunot ang noo. Hindi ko maintindihan kung ano ang dapat naming makita. Patuloy lang sa panonood, sabi ko. Malapit na ang pinaka-interesanting bahagi. Si Paulo ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Kalokohan ito. Gumagawa ka ng bundok mula sa isang maliit na problema sa tubo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa screen. Nakita ko ang eksaktong sandali na naalala niya kung ano ang susunod na mangyayari, kung ano ang nahuli ng mga kamera. Ang timestamp dito ay 15:52, pagpapatuloy ko. Panoorin ng mabuti. Ang video ay nagpatuloy at doon nakita ng lahat ang tunay na nangyari. Diyos ko, bulong ni Elena habang pinaparod namin si Paulo na hawakan ng gripo gamit ang dalawang kamay at marahas na pilipitin ito. Ang audio ay malinaw. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan. Ang matinis na tunog ng may bumigay sa loob. Ang buntong hininga ng kasiyahan ni Paulo. Paulo, sigaw ni Manuel, ang kanyang boses ay parang latigo. Ano ang ginagawa mo? Sa screen hindi pa tapos si Paulo. Itinukod niya ang kanyang paa, ginamit ang mas maraming puwersa hanggang sa tuluyang masira ang balbula na pahawak si Ana sa kanyang bibig. Hindi ito maari. Ngunit walang maitatanggi. Hinakbang ni Paulo paatras mula sa kanyang gawa. Mayroong hindi maikakailang kasiyahan sa kanyang mukha. Ang parehong ngiti na suot niya nang bumalik siya sa mesa. Ang timestamp ay 15:54, sabi ko. Gumugol ka ng 4 na minuto para sadyaing sirain ang aking ari-arian. Ang mukha ni Paulo ay puti na parang papel. Ito, may paliwanag ako. Sinusubukan kong ayusin ito ayusin ng ano? Ang boses ni Manuel ay nakamamatay sa pagiging kalmado. Malinaw na ipinapakita sa video na gumagana ito ng perpekto bago mo ito hinawakan. Sa screen, si Paulo ay nagpupunas na ng mga piraso ng metal gamit ang isang basahan. Nagdala ka pa ng tuwalya para maglinis, sabi ko. Napakadetalyado. Si Ana ay nakatitig sa screen, gulat na gulat. Paulo, paano mo nagawa ito? Inupahan ito ni tatay, siya ang magbabayad para sa mga sira. Ang kumpiyansa ni Paulo ay tuluyan ng gumuho. Hindi ganyan ang itsura. Sinusubukan kong tumulong. At nasira ito, at nataranta ako. Nataranta ka? Sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Anak, pinanood ka naming sadyaing sirain ang ari-arian ng ibang tao. Walang aksidente dito, walang hindi pagkakaunawaan. Si Paulo ay gumawa ng isang huling desperadong pagtatangka. Ang gripo ay depektibo. Halos hindi ko ito hinawakan at nasira na. Itinigil ko ang video, itinutok ko ang tablet sa kanya. Gusto mo bang ulitin ko? Baka sa slow motion naman. Bibilangin natin kung ilang beses mong pinilipit ang hawakan bago ito nasira. Ang katahimikan ay nakabibingi. Sa wakas, sumabog si Paulo. Ang huling hibla ng kanyang pagpipigil ay naputol. Sige na. Oo, sinira ko ang lintik na gripo. Pero masisisi niyo ba ako? Si Ricardo ay umaarting parang isang milyonaryo buong araw, nagtatapon ng pera sa mga inuupahan niyang hindi naman niya kayang bayaran, sinusubukang iparamdam sa amin na kami ay maliit. Ang pag-amin. Ang lason ay lumabas na, maging si Paulo ay nagulat na nasabi niya ito ng malakas.
Si Ana ay nakatitig sa kanyang asawa na para bang ngayon lang niya ito nakita. Ginawa mo ito ng sadya para saktan ang aking ama, para turuan siya ng leksyon. Oo, sigaw ni Paulo, para hindi siya magpanggap na isang bagay na hindi naman siya ang perpektong pagkakataon. Isinara ko ang tablet at sa unang pagkakataon sa buong araw, ngumiti ako. Kung pag-uusapan natin ang pagpapanggap, sabi ko, sa tingin ko oras na para pag-usapan natin kung ano talaga ang hindi mo alam tungkol sa sitwasyong ito. Ang mga kamay ni Paulo ay nanginginig. Tingnan mo, Ricardo, marahil ay medyo nadala lang ako. Ngunit isa lang itong maliit na sira sa isang inuupahang bangka. Nangyayari ang mga ganito. Maliit na sira sa isang inuupahang bangka. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin. Tama ka, sabi ko. Pinapanood ang kanyang mukha. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung anong uri ng tao ang naninira ng ari-arian ng iba para lang sa katuwaan. Paninira. Ang boses ni Paulo ay bahagyang pumiyok. Masyadong malakas na salita iyan, na-frustrate lang ako. Baka medyo napalakas ang paggamit ko, ngunit ilagay natin ito sa tamang perspektibo. Isang weekend rental lang ito. Si Manuel ay hindi na makatiis. Anak, nakita nating lahat ang video. Walang dahilan para pakiusap, putol ni Paulo. Nagkamali ako, okay? Pero si Ricardo ay umaarteng parang sinunog ko ang kanyang bahay. Isang inuupahang yate lang ito. Sasagutin niyan ng insurance. Ang mga mayayamang tulad ng may-ari, malamang ay ibabawas lang nila ito sa kanilang mga gastusin sa negosyo. Mga mayayamang tulad ng may-ari, ang kabalintunaan ay perpekto. Paulit-ulit mong binabanggit na ito ay inupahan, sabi ko, habang maingat na isinasantabi ang tablet. Mukhang napaka-concern mo sa mga implikasyong pinansyal para sa may-ari. Oo naman, sabi ni Paulo, bahagyang umayos ng upo, nakakaramdam ng pagkakataon na mabawi ang kanyang moral na posisyon. Ibig kong sabihin, halatang-halata na lampas ka sa iyong budget dito, Ricardo. Ang buong pantasyang ito ng yacht club, hindi ito sustainable. Ang isang taong tulad mo na sinusubukang magpanggap na milyonaryo para sa isang weekend, nakakalungkot lang. Nakita ko ang sakit sa mukha ni Ana. Paulo, pakiusap, wag na. Isang taong tulad ko, pag-uulit ko. Tingnan mo, walang personalan, si Paulo ay nasa kanyang elemento na ngayon. Ang pamilyar na kayabangan ay bumabalik sa kanyang boses. Pero maging makatotohanan tayo, ikaw ay isang retiradong, tubero? Karpintero na nabubuhay sa SSS pensyon na sinusubukang pahangain kami sa mga bangkang hindi mo kayang bilhin, nakakahiya. Narinig ko ang paghinga ni Elena, ang mukha ni Manuel ay namula sa hiya. Ngunit si Paulo ay hindi pa tapos. Ang mga taong tulad mo ay hindi nabibilang sa mga yate na tulad nito. Ang lugar mo ay sa mga bangkang pangisda, baka sa isang puntoon kung mag-iipon ka. Ito, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa magandang paligid. Ito ay para sa mga taong talagang pinaghirapan ito. Ang katahimikan pagkatapos ay ganap. Maging ang marahang paghampas ng alon sa katawan ng yate ay tila tumigil. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang aking mga kamay ay matatag, ang aking boses ay kalmado na parang umaga. Paulo, sabi ko, akin ang yate na ito. Ang mga salitang iyon ay bumagsak na parang mga anvil sa tahimik na tubig. Ang bibig ni Paulo ay pumuka pagkatapos ay sumarado. Pagkatapos ay bumuka muli ng walang tunog na lumalabas. Napahawak si Ana sa kanyang dibdib. Si Manuel ay parang tinamaan ng kidlat. Ano? Sa iyo? Ang boses ni Paulo ay halos isang bulong. Pag-aari ko ang yate na ito, malinaw kong inulit. Binili ko ito noong Marso, 160 milyong piso cash. Ang kulay ay ganap na nawala sa mukha ni Paulo. Naisip ko na baka siya himatayin. Hindi iyan posible. Ang katahimikan ay nakarehistro sa aking pangalan sa Coast Guard. Ang marina ay mayroong credit card ko para sa buwanang bayad sa pwesto. Ang insurance policy ay nakalista ko bilang nag-iisang may-ari. Hinayaan kong lumubog ang bawat katotohanan. Pinili ko ito bilang isang regalo. Si Ana ang unang nakahanap ng kanyang boses. Regalo? Para kanino?
Tumingin ako ng diretso kay Paulo. Pinanood ko ang pag-unawa na unti-unting sumisikat sa kanyang mga mata na parang pagsikat ng araw sa isang sementeryo. Para sa iyo at sa asawa mo, simpleng sabi ko, balak kong sorpresahin kayo ngayon, ipapakita mo na bilang inupahan, pagkatapos ay ibubunyag na ito ay sa inyo na. Ang tunog na ginawa ni Anna ay nasa pagitan ng isang hikbi at isang singhap. Si Paulo ay ganap ng namutla. 160 milyon, dahan-dahang sabi ni Manuel, ang kanyang boses ay puno ng pangingilabot. Ibibigay mo sa kanila ang isang yating nagkakahalaga ng 160 milyong piso at bukod pa iyon sa halos 8 milyong pisong direktang tulong pinansyal sa mga nakaraang taon, dagdag ko, paaralan, kasal, bahay, mga emergency, maingat kong itinala ang lahat. Sa wakas ay nakapagsalita si Paulo. Hindi namin alam. Hindi, sa ngayon ko. Hindi mo alam na ang tubero na kinukutya mo buong hapon ay nagpaplanong bigyan ka ng isang yate na mas mahal pa sa karamihan ng mga bahay. Hindi mo alam na ang kaawa-awang pensyonado na iyong pinagtatawanan ang siyang dahilan kung bakit mayroon kayong bahay na tinitirhan. Ang kabalintunaan ay bumalot sa silid na parang hamog. Ginugol ni Paulo ang buong araw sa pagsabotahe at pangungutya sa mismong taong nagbabalak na gawin siyang isang milyonaryo. Ang kanyang sariling kayabangan ang sumira sa kanyang sariling kapalaran. Ricardo, bulong ni Elena, nagsisimula ng tumulo ang kanyang mga luha. Kami ay labis na humihingi ng paumanhin. Ngunit nakatingin pa rin ako kay Paulo. Pinapanood ko siyang iproseso ang buong bigat ng kung ano ang nawala sa kanya dahil sa kanyang kayabangan. Nagpaplano, pagtatama ko, nagpaplano, Mary, na ibigay sa inyo ang yate. Ang pagdidiin sa salitang nagpaplano ay malinaw, past tense. Ang mukha ni Paulo ay dumaan sa isang serye ng mga emosyon, pagkagulat, hindi paniniwala, pagkalkula. At sa wakas, desperadong panik. Teka, sabi niya, pasugod sa kanyang upuan. Sabi mo nagpaplano, hindi ibig kong sabihin, maari pa nating ayusin ito, di ba? Ngayong naiintindihan ko na ang sitwasyon. Ngayong naiintindihan mo na ang sitwasyon na pag-ulit ko, ano ba talaga ang naiintindihan mo? Na nagkamali ka? O na nagkamali ka ng taong minamaliit? Tumingin ako sa paligid, sa mga mukha ng pamilya ko. Ang ilan ay puno ng pagsisisi, ang ilan ay puno ng pagkalito, at ang isa, ang mukha ni Paulo, ay puno ng kasakiman, ang kasakiman para sa isang bagay na hindi na niya kailanman makukuha. Ang gripo ay naayos na, ngunit ang relasyon ay sira na. At walang halaga ng pera ang makakapag-ayos nito. Ang tanong ni Paulo ay nanatili sa hangin. Maaari pa nating ayusin ito, di ba? Tumingin ako sa kanya. Sa lalaking nagkamali, hindi dahil sa pagiging tao niya, kundi dahil sa pagiging sakim niya. Paulo, sabi ko, ang aking boses ay kalmado na, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Ang problema dito ay hindi ang sirang gripo, naayos ko na yon sa loob ng 20 minuto. Kung gayon, ano ang problema? Ang kanyang boses ay may bahid ng desperadong pag-asa. Walang nasaktan, walang nawala, di ba? Ang problema, Paulo, ay ipinakita mo kung sino ka talaga. Noong inakala mong ako ay mahina, noong naniwala kang ako ay mas mababa sa iyo, pinili mo ang kalupitan. Iyan ay hindi problema sa gripo, iyan ay problema sa pagkatao. Tumingin ako sa aking anak na si Ana. Sa wakas ay tumingala na siya. Tay, alam kong nagkamali si Paulo pero ano, anak? Malumanay kong tanong. Pero dapat kong kalimutan ang sinadyang paninira dahil humingi siya ng tawad matapos mahuli? Pero dapat kong balewalain ang maraming taon ng patagong pangmamaliit dahil nangangako siyang magbabago ngayon na alam na niyang may pera ako? Wala siyang maisagot. Wala silang lahat na maisagot. Ang yate ay mananatiling akin, pagpapatuloy ko. Ang alok na regalo ay permanenteng binabawi. Paulo, Ana, sa tingin ko ay mas makabubuting kunin ninyo na ang inyong mga gamit at umalis. Hindi ka maaring maging seryoso, protesta ni Paulo, dahil lang sa isang hangal na pagkakamali. Anak, sabi ni Manuel,
Ang kanyang boses ay hindi makapaniwala. Sinadya mong sirain ang ari-arian ng isang tao. Buong hapon mo siyang kinukutya at minamaliit. Kahit ngayon, mas nag-aalala ka pa sa pagkawala ng isang regalong hindi mo naman alam na umiiral, kaysa sa sakit na iyong idinulot. Tumingin si Paulo sa paligid, naghahanap ng suporta na wala na roon. Maging si Ana ay hindi makatingin sa kanya. Sige, sabi niya sa wakas biglang tumayo. Halika na, Ana, umalis na tayo dito. Dahan-dahang tumayo si Ana. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mukha, kung susunod ba siya sa kanyang asawa o mananatili sa kanyang ama. Anak, sabi ko, ang aking boses ay malambot na ngayon. Ginawa mo na ang iyong pagpili kanina. Sana ay naging sulit ito. Habang sila ay paalis, lumapit sa akin si Manuel. Ricardo, hindi ko masabi kung gaano ako nahihiya. Kung gusto mo, aalis na rin kami. Huwag, matatag kong sabi. Kayo ni Elena ay nagpakita ng respeto at kabaitan. Mangyaring manatili kayo. Sa bintana, pinanood ko si Paulo at Ana na naglalakad palayo sa pantalan. Nagtatalo sila. Mula sa malayo, mukha silang maliliit. Pinaliit ng kanilang sariling mga pagpili. Nagsalin si Manuel ng 3 baso ng alak. Para sa pagkatao, simpleng sabi niya. Para sa pagkatao, sabay naming sabi ni Elena. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, pinipinta ang tubig ng mga kulay ginto at kahel, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Perpektong kapayapaan, ang hustisya ay naisakatuparan. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng natural na kahihinatnan. Sinira ni Paulo ang kanyang sariling mana gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tulad ng pagsira niya sa gripo na iyon, ang tansong kompas ay muling tinamaan ng huling sinag ng araw. Nakaturo ito sa hilaga. Gaya ng dati, laging totoo.